Napaiyak si Senator Pia Cayetano sa privilege speech ni Senator Riza Ontiveros tungkol sa barilan sa Senado. Wala man lang daw minority senator na nangamusta sa kanila nang mangyari ang pamamaril. Pero taliwas ito sa nakitang palitan ng mensahe ng mga senador sa kanilang group chat. Magbabalita si Maricel Halili. Halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon. Sumentro ang privilege speech ni Senador Riza Ontiveros sa nangyaring pamamaril sa Senate Building noong Miyerkules ng gabi. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Pero si Senador Pia Cayetano tila nagpanting ang tenga. 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. Some of you I've known for 20 years, 10 years. And I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. Pero sabi ng source ng News 5, heto yung group chat ng mga senador nung mangyari ang insidente. Itinago na namin ang mga pangalan pero kita na may minority senators nga na kinumusta ang mga taga-mayorya. Nagsabi pa ang isang majority senator, maayos na ang kanilang lagay. Pagkatapos niyan, hindi lang isa, kundi 4 na minority senators ang nag-reply ng stay safe. Paglilinaw naman ni Senador Ontiveros sa naging pahayag na parang walang nangyari. Hindi ko pinag-uusapan yung personal physics namin. Yun, nire-respeto ko yun. Nag-e-emphasize ako doon. Di ba, wala akong pinagdududahan sa damdamin. Di naman. Pero I was speaking about institutional posture namin. Kasi yung lungkot namin o anumang damdamin namin bilang senador, valid yon. Pero ang kinakailangan pa mula sa amin, given our mandate bilang mga senador, ay aksyon. Iginiit naman ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na spliced ang CCTV footage sa Senado na ipinakita ng DILG sa media. Nasa pool sa video na yan ang pamamaril niya. Kahit kitang wala namang tao sa bahaging yan ng Senado noong May 13. Mind you, there was nobody there. There was no shots being fired at them. We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos. They just selected the videos that will support their narrative. Pero nang tanungin si Aplasca kung anong bahagi ng video ang pinutol, Bigyan mo kami ng konting panahon. may buwelta agad si DILG Secretary Remulla. May timestamp naman lahat eh. Direct from CCTV cameras of the Senate, their servers, and hindi pwedeng splice yun dahil may timestamp lahat. Maging ang PNP-CIDG, kinontra si Aplasca. If there is really a perceived na attack na ongoing, we can ask the same OSAA, bakit nila inabandon yung lugar after na magkaroon ng shooting. Maging si Senador Raffy Tulfo, naniniwalang hindi talaga inatake ang Senado. For me, walang attack doon. Kasi nag-warning shot, sabi ni Sergeant Arms eh. Tapos ngayon gumanti itong isa. So sila lang ang nag-aaway, dalawa. Walang kinalaman yung mga senators. Inirekomenda na ng PNP-CIDG sa DOJ na kasuhan si Aplasca at ang 2 pang OSAA personnel. Sagot lang dyan ng suspended Senate Sergeant at Arms. It is expected. Kapatid, ako si Maricel Halili para sa 1PH.